Napag-uusapan na po ba kung bubusisiin din ng prosecution yun kung meron man na confidential funds si VP Sara nung panahon na siya pa po ay mayor sa Davao? Pinag-uusapan niyo na po ba ngayon yan? We would recall that that was part of the offer of testimony, no, dito kay Miss Gina Acosta, no. But maalala natin na nag-object, no, ang depensa diyan. But ang naging ruling ng presiding officer ay at least with respect to confidential funds, they will not be treated as separate impeachable offense, no, dahil dun sa aming articles of impeachment, again with respect to confidential funds, hindi naman siya alleged as impeachable offense, no. But papayagan pa rin niya yung testimonya paukol dito if could establish a pattern, for example. So there's a possibility na yes. maungkat po ito. Tama po ba yon? Tama ho yun, no? But I can't go into the details here. Yeah. What I can say is dun sa offer ho, that was mentioned already. At kay paano po ba ito kay Acosta or magpapatawag po ba kayo ng COA auditor ulit for that? Paano po 'yon? Well, kahit ho kay Ginang Acosta, nanggaling din ho siya dun sa Davao. So, tignan din ho natin yung mga kaalaman niya tungkol sa bagay na yan. So, kay Gina Acosta pala, posibleng mapag-usapan yung confi funds nung mayor pa po, si VP Sara. But Your Honor, that is, I think, irrelevant and immaterial in this case, no? Obviously, it's irrelevant and immaterial. Ayan ho yung objection na ginawa kahapon Ng defense. na overrule ng presiding officer, no? Dahil pwede pa rin naman kung if it could establish a pattern, for example, pwede pa rin maging considered as relevant. Hindi, I think that was ruled irrelevant and immaterial doon sa punto ng yung kanyang pagtatanong sa kanya na dati ka bang nag-audit din, humawak ng confidential fund. Pero kung babalikan pa natin yung confidential fund ni VP Sara when she was mayor or vice mayor, I think that's very irrelevant now in this particular case, attorney, di ba? I mean, basic. Hindi naman ho. Di ba? Gusto kong ipaliwanag pero baka Wag ma-cover muna. tayo ng sub-judice rule. But magiging klaro naman ho yan kung anong relevance niyan kung mag-elicit tayo ng testimony pertaining to it. So let's wait kung sakaling mapag-usapan na ito sa impeachment trial. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.